Hello, magandang hapon po sa inyo lahat, mga kaibigan, mga customer, mga kapatid, at mga kamag-anak, at mga subscribers sa YouTube channel, at sa mga kasamahan ko sa trabaho dito sa Maran Construction Supply, Maran Construction Corporation, at GS Patawaran. Ako po ang nagbabantay ngayong katanghalian dito sa area ng lugar na to, dito sa San Jose. Ayan. Ito po ang aking mga binabantayan, ang mga equipment, gaya ng mga equipment dito. Ayan, ito po yung mga binabantayan ko dito. Ayan, mga tangke. Ayan, mga tangke na yan. Ayan, mga ilo na yan. Ayan. At ito pong mga kagamitan dito sa welding. Ayan, mga kagamitan dito, mga solar, kung ano-ano pa, mga kagamitan, mga water pump. Ayan, mga water pump. Ayan po yung mga binabantayan ko. At itong mga electrical wiring. Ayan. So ganito, ito yung mga binabantayan ko, electrical. At saka itong mga electrical na to, yan. Yan. Ayan, mga binabantayan ko dito. Maging ang site na to. Ayan. Ang kubo na to. Ito yung mga binabantayan ko. At itong pison. Ito ang pison. Ayan, ayan. Yung pison na yan. Ayan po ang mga binabantayan ko. At pati yung mga tubo na nandito na kay laki-laki. Ayan. Ayan po ang mga binabantayan ko. Ito. At mga kaibigan, ito pa yung mga binabantayan ko. Ayan, mga tubo na yan. Ito yung gamit ang Manila Water ng mga tubo na malalaki. Ayan. Ayan, mga malalaking tubo na yan. Ayan ay kakabit dyan sa ilalim ng lupa, sa karsada. At ito ay magagamit ang Manila Water at kami ang magkakabit ito. Ayan po yung mga bulldozer na yan. Ito. Ayan. Ito yung pinaka hook niya, panghukay sa lupa. Ayan. Ito yung kamay niya. Kamay. Ayan, yun, malaki. Ayan. Itong mga malalaking equipment na daw, ayun, mga malalaking equipment. Ayan. Ito yung area na binabantayan ko dito, mga kapatid. Ayan, yung pati yung isang bulldozer niya, binabantayan ko yan, yung isang bulldozer niya. Isang bulldozer niya, yan. At ito yung binabantayan ko lupa, yung area na to na aming pinagtatambakan. Ayan, ayan aming mga pinagtatambakan yan. Ayan. Yan, ito yung binabantayan ko. Pagkatapos ay pagka medyo makapal na ang dito, ang traffic at ang kakagulo-gulo, ako naman ang taga-ayos sa pamamagitan ng pito. Ayan. Ayan. Ayan po ang ginagamit ko ng pito para dun sa sa-traffic. Ayan. Medyo motiwasay po ngayon kasi mga bandang alauna, alas 2 ang oras po ngayon ng hapon, kaya medyo tahimik ang lugar dito. Wala yung ang mga tao dito ay nandoon sa site. Nandoon sa site. Ito pa isang malaking tubo. Ayan, gaano kalaki yan. Yung tubo niyan. Sinasarado yan. Yung mga sarado na yan, yung nasa dulo, sinasarado yan dito. I-welding yan dito.
yung area na to, yung welding. Ayan. Sasarado po yan. Yan, sasarado po yan para nang sa ganun ay tawag doon lead test o kaya hydro tawag po doon sa lalagyan po ito na tubig. Titingnan kung may leak yung tubo niya. Ito yung ganyan ang tubo niya yun. Ayan. Ganyan po ang tsura niyan. Kapag binabaon na po yan sa ilalim, ayan po ang magiging ano dyan, itsura sa loob. Kaya nakikita natin tayo mga uminom ng tubig sa Manila Water. Yan po ang gaano kahirap ang pagkakabit nila ng mga tubo sa ilalim. Ayan. Kinakabit yan sa tubo sa ilalim. Ayan. Ito yung mga dumadaan na truck. Ayan. Mga dumadaan ng mga truck. Ayan. Pakikita sa iyo mga dumadaan na truck. Ayan. Mga ano po yan. Solid cement o kaya semento na ibubuhos dun sa length energy. Doon sa pataas. Kaya dito sa area na to ay napakalamig. Dahil may mga malalaking puno ng kahoy. Gaya na nito, mga punong kahoy na nagbibigay na lamig sa tao. Ganun din yung mayroon din ilog dito. Mayroon din ilog dito, napakaganda. Ayan. Napakaganda yung ilog dito. Ayan o. Ayan, malinaw ang tubig. Kaya pwede rin panghugas ng pinggan. Paglaba-laba ang mga tubig yan dahil malinis, malinaw. Ayan o. Malinaw ang tubig. Ayan. Kaya pwede pang pampaligo, pang hugas at panlaba. Ayan po. Ayan, nakikita nyo na medyo kakaroon na ng pag-traffic ay ayusin ko yan. Pero kung medyo matiwasay naman ng area ay hindi ko na kailangan mag-traffic doon. At dito na lang muna ako upo dito sa aking pwesto. Upo ako dito. Ayan. Tapos magbabasa ako ng Biblia pag wala namang gaanong ginagawa. Kasi nagbabantay po ako dito. At wala pa sila. Nandoon po sila sa site. Sa site doon sa ginagawa nilang tubo. Ako ang bantay dito kung tawagin ay barak o kubo ng gawaan dito sa Manila Water. Kaya mga kaibigan, yun na po ang update sa aking ginagawa. Ako ay reporting and monitoring. Mula sa ating salita ng Diyos, ako po ay magbibigkas ng mga salita ng Diyos sapagkat tayo ay magpapasalamat sa Kanya. Meron lang akong mga babasahin sa ating banal na kasulatan. Kung tayo ay nagmamahal sa ating Amang nasa langit. Ang Amang nasa langit ay ang pangalan niya ay si Yahweh. Marami ang katawagan niya. Tinatawag din ng mga ibang mga katawagan sa kanya ay Allah. Tinatawag din siyang El Shaddai. Maraming katawagan sa kanya. Nazareno at Jehovah sa mga ibang katawagan. Maraming katawagan sa kanya ng Panginoon sapagkat ang salita ay Diyos. Ang Diyos ay kasama ng salita. Ayan. Ano yan, brother? Ano yan, brother? Baon? Oh, kainin na natin yan. Ha? Brother, nagpa-vlog ako. Pwede ba kita ma-interview? Bakit? Mahinain ang? Mahihain. Mahihain ka.
Ganun talaga, sa una lang medyo mahihain, pero kapag nawawala ng hiya ay walang hiya na. Brother. Ayun, nagdala siya ng ulam para mamaya. Ano yan, gulay? Gulay mamaya. Ayun po si Jomol na nagdala ng ulam dito. Meron po ako babasahin tungkol sa salita ng Diyos, ang kanyang mga sinasabi na kailangan natin na ay pahayag ang salita ng Diyos. Araw-araw, oras-oras ay lagi tayong tatawag sa Amang nasa langit. Sapagkat ang Amang nasa langit ay siyang nagbigay sa atin ng buhay, hininga, makapagsalita, makakita, at lahat ng buong kasangkatauhan natin ay ang Panginoong Diyos na nasa langit ang nagbigay sa atin ng kabuuan ng buhay natin. Kaya wala po tayong magagawa kung tayo ay iiwasan natin ang salita ng Diyos. Pero kailangan tayo ay mananatili sa ating Panginoong Diyos, Yahweh, at ang kanyang anak na bugtong na anak na si Jesucristo na nagkatawang tao. At siya ay nabuhay na muli sa ikatlong araw at umakyat siya sa langit. Kaya mga kapatid, siya po ang ating huwaran na narito din na nung nagkatawang tao siya rito sa lupa. Siya ang ating huwaran sapagkat siya ang binigyan ng kapangyarihan dito sa lupa upang maihayag niya ang tunay na larawan ng ating pagkatao. Sapagkat mga kapatid, ang mga tao ngayon ay kukunti lamang ang nananalig sa Diyos. Kapagkat abala na sila sa kanilang mga ginagawa sa pang-araw-araw. Abala na sila sa ginagawa nila sa pang-araw-araw. Ang lagi nilang inaalala ay ang kanilang mga trabaho na gusto nilang makakain. Gusto nilang magkapera at gusto nila makapundar ng mga sasakyan, makapagpundar ng mga bahay at makapagpundar ng mga gamitang magaganda gaya ng mga eroplano, barko o mga magagandang sasakyan. Pero ang lahat ng yan ay may katapusan sapagkat mayroong simula. Sabi nga ng Panginoon, mayroon tayong simula at mayroong katapusan sapagkat yun ang buhay natin na uuwi sa lahat ang mga bagay na uuwi sa pagkasira. Gaya ng mga gamit ko, mga gamit ito ay balang araw ay masisira dito. Gaya ng mga salamin, kwentas o mga kasuotan, gaya ng mga kasuotan kong vest. Ay, ang mga vest ko na kasuotan ay naluluma. Dahil din mga gamit kong buta ay naluluma. Lahat ng kagamitan natin ay naluluma. Sapagkat may hangganan ang ating mga kagamitan. Dahil ang Diyos lamang ay walang katapusan. Siya ang nangingibabaw sa lahat ng ating mga pangangailangan. Siya ang Diyos na buhay na makapangyarihan, lagpas sa mga relo. Hindi siya nakapaloob sa ating mga relo. Tayo lamang ang mga nakapaloob sa relo, sa mga orasan.
at hinahabol natin ang lahat ng oras. Kapag hindi tayo nakaabot ng mga oras, tayo ay naguguluhan. Ang ibig sabihin na hihirapan tayo. Kung tayo ay nalilit sa trabaho, tayo ay nahihirapan. Kapag nalit tayo, maaaring mabawasan ang ating kita. Nalilit tayo sa mga pagkain o mga anumang kagamitan. Busy ang lahat ng mga tao. Sapagkat ang mga tao ngayon ay laging pera. Pera ang mga pangangailangan ng mga tao, sapagkat ang buhay nga ng tao ay mayroong katapusan. Pero hindi nila alam na ang buhay natin ay maiksi lang po, mga kababayan. Maiksi lang po ang ating buhay. Kaya kailangan pahalagahan natin ang buhay bilang isang Kristiyano o bilang mga tao na ordinary o special man, o mayaman ka man o mahirap o ano pa man. Wala tayong magagawa kahit makapangyarihan ka dito sa ibabaw ng mundo. Magi ikaw may hari, magi ikaw man ay presidente o mayor o congressman o senador o anuman tanod, wala tayong magagawa, wala tayong may pagmamalaki. Sapagkat ang sarili natin, ang buhay natin ay walang dapat may pagmalaki, kundi ang may pagmalaki lang natin ang ating Diyos na nasa langit, sapagkat siya ang Diyos ng lahat. Diyos ng lahat at Diyos na buhay, sapagkat tayo ay may katapusan. Kaya lahat ng bagay, kung iisipin natin mga brother and sister, ang lahat ng bagay ay mauuwi sa wala. Mauuwi. Ang lahat ng ating mga pinaghirapan ay mauuwi sa lahat. Nagbuo ka man ng mga maraming mga kagamitan, nag-ipon ka man ng maraming pagkain, mauubos din. Nag-ipon ka man ng napakaraming pera, mauubos din. Pero ang ibig sabihin ng ating Diyos amang nasa langit, si Yahweh, ay nais niya na mag-ipon tayo ng kayamanan sa langit, sapagkat ang kayamanan sa langit ay hindi mawawala, sapagkat ang kayamanan na inipon natin, ang kabutihan natin inipon at pananampalataya natin sa Kanya ay hindi mawawala. Pero dito sa ibabaw ng mundo ay lahat may katapusan. Kaya wala po tayong may pagmamalaki sa sarili natin. Ako man, kayo, sila, tayo, ay wala tayong may pagmamalaki. Sapagkat tayo ay isang tuldok lamang na pwede tayong pitikin, ay tayo ay mawawala. Kaya ang tanging payo ko sa inyo, na ang ipagmamalaki natin ang ating Panginoong Diyos, na nagkataong tao siya, lalang ng Espiritu Santo, si Jesucristo na ating Panginoon. Siya ang dapat natin may pagmalaki. Ako, wala akong may pagmalaki. Bagamat malakas ako ngayon, bukas hindi. Hindi ko alam ang buhay ko araw sa araw ng bukas, sapagkat ang nakakalam ng buhay ko kundi ang amang nasa langit lamang. Siya ang may hawak ng buhay. Siya lahat ang may pag-aari ng ating mga ginagawa. Bagamat nakagawa ka ng mga bagay na magaganda, gaya ng mga generator. Ayan, makagawa ka. O kaya yung tubig Manila Water, napakabitan mo na ang buong Maynila ng Manila Water, o Transulok man sa Luzon, Visayas, Mindanao. Pero lahat yan ay may katapusan. Kapag ang Diyos ay nais niya ng gibayin yan, sirain yan, dahil kung masasama ng mga tao, wala nang magagawang tao. Pero kung ating pahalagahan ang ating mga ginawa,
ay hindi po masisira yon sapagkat siya ang nakatatak at nakasulat at nakagawa ng lahat ng bagay sapagkat siya ang tunay na Diyos na ating pinaglilingkuran, mga minamahal kong kapatid. Kaya mga minamahal kong kapatid, ay nais kong ibahagi sa inyo ang salita ng Panginoon. Sinasabi sa Juan 14:23, sumagot si Jesus, ang umiibig sa akin ay tutupad ng aking salita. Ibigin siya ng aking Ama at kami isa sa Kanya at mananahan sa Kanya. Ibig sabihin, ang mananahan sa atin ang Panginoon at iibigin natin siya ng buong puso. Sapagkat ang tumutupad ng salita ng Diyos, ang sumusunod ng salita ng Diyos ay umiibig sa ating Amang nasa langit. Simple lang ang buhay natin. Hindi mahirap sundin ang Panginoon o ang Diyos. Simple lang, napaka-simple lang, brother and sister. Ang gagawin lang natin ay sumunod. Halimbawa, ang magulang natin ay nag-utos sa atin, anak, gumising ka ng umaga at upang makapag-aral ka. Sasabihin ng bata, opo. Susunod po ko, ama. Yan. Inutusan ka bumili ng pagkain, sunod ka. Inutusan ka magluto ng pagkain, sumunod ka. Inutusan ka ng magulang mo na magtanim ka ng gulay, magtanim ka ng palay, magtanim ka ng sari-sari mga pananim, mga kain, ay sumusunod ka. Matutuwa sa iyo ang magulang. Ganon din ang Amang nasa langit, matutuwa sa iyo sapagkat ikaw ay sumusunod sa ating magulang, lalong-lalo na sa Amang nasa langit. Yan ang nais ng Ama. Ayan ang nais ng Amang nasa langit. Hindi lahat ng sabi ng Panginoon, hindi lahat ng tumatawag ng Ama, Panginoon, Panginoon, ay maliligtas, kundi yaon lamang ng mga sumusunod sa kanyang kalooban. Ayan. Ay. Brother. Ayan, mga datingan ng mga brother. Kaya yan lamang ang masasabi ko, mga brother and sister, na kailangan na natin ay sumunod sa ating magulang, ganun din po sa Amang nasa langit. Simple lang. At tayo ay makakarating sa buhay na walang hanggan. Una, sa pagtanggap natin kay Jesucristo, tayo ay magpapabautismo. Pangalawa, ay ihingi ng kapatawaran at patatawarin yung mga nagkasala sa atin. At hindi na gagawa ng anumang masasama sa ating kapwa. Gumawa ng mabuti kung anong mabuti. At ibigin ang Panginoon Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip at buong lakas. Sapagkat yan ang nais ng Ama at sumunod sa Kanya. Kaya natutuwa sa atin ang ating Amang nasa langit kapag tayo ay masunurin, mga minamahal kong kapatid. Ayan po ang aking mensahe ngayong araw nito para lubos na tayo ay kayo man ay pagpalain ng Panginoon. Kayong lahat ng mga nakikinig, pagpalain kayo ng Panginoon, naway sumainyo ang kapayapaan at kaginawaan, kagalakan sa inyong mga puso, gaya ko rin sa inyo.
Salamat sa Diyos amang nasa langit. Sa pangalan ni Kristo na ating Diyos. Amen. Praise the Lord. Hallelujah.